daan na matirik or matarik, kumbaga. So, dire-diretso siya, aakyat ka nga lang na walang dala, talagang hihingaling ka hanggang makarating ka dun sa kanilang tahanan. So, naisip natin yon na magdagdag tayo ng mga kasama para kung bubuhatin ang pasyente at diretso itong pababa, ay may kapalitan o may kasalitan yung ating mga kasama. Rumesponde ang UNTV News and Rescue Team bunsod ng isang tawag mula sa kamag-anak ng isang senior citizen sa JA20 Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Nakaranas umano ng matinding sakit sa kanang balakang at mga binti ang isang 73 anyos sa lola matapos itong madapa. Naging dahilan din ito ng hirap sa paggalaw ng pasyente. Inassess ng team ang kalagayan ng senior citizen. Ba't nakabaliktad na kayo? Kasi ito ang pwersa kasi nung pagka... Oo, so pwede yan. Ako, pero ito... Nagpalit na kayo, Nay? Ah, Sige po. Ngayon, Nay, lagyan po natin to ng kumot. ng robot. Oo, para pag i-move natin, hindi siya masakit. Kagaya nito, nakaganito, Nay, ha? Saglit lang, ako na lang po mag-ano, Nay, ha? Para hindi kayo masaktan. Oo. Sige. So, bagamat wala pong possible deformity yung ating pasyente, nilagyan po natin pansamantala ng unan yung kanyang paa para makabawas ito ng sakit. At pagkatapos nga po nito ay ginawan po natin ng paraan na nilagyan natin ng soft splint ang kanyang paa at doon lang po nakagawa ng kaginhawaan sa paa ng pasyente. Kinuha rin ang mga vital signs ng pasyente. Sinigurado ng team na komportable ang biktima matapos malapatan ng soft splint. Dito, Nay, okay lang po ba to? Or kailangan nating lagyan ng padding? Masakit pa pa? Hindi. Ito po, Nay. Ewan ko, hindi ko pa alam. Pero pag... Pero yung kanina, Nay, ito talaga. talaga. Ito po, Nay, no? Oo. Pag dito sa kuwan ang nasakit. Lagyan natin ng padding, Nay. Yeah. Oo. Matapos ang pangunang lunas, maingat na binuhat ang matanda sakay ng backboard pababa ng matarik na hagdanan. Naglakad ng halos 40 minuto sa 400 meters na daan ang team katuwang ang ilang concerned citizen. Maayos namang naibaba at naisakay ang pasyente sa rescue vehicle. Ayon sa pasyente, may iniwasan ito kaya na out of balance. Ano pong ginagawa nyo bago pa kayo mag-balance, Nay? Kasi iniiwasan ko yung ng aso dyan sa kwan. Hindi ko na mabuting iapak yung pato sa gilid ng na ako. Habang nasa biyahe, patuloy ang pag-monitor sa vital signs ng pasyente. Ligtas itong nadala sa Benguet General Hospital para sa karagdagang gamutan. Samantala, isang 10 taong gulang na batang babae ang hindi maidilat ang isang mata matapos matalsikan ng glue sa Navotas City. Habang naka-standby duty po kami sa basketball event sa Area 1 Phase 2, New Multipurpose Hall, Barangay NBBS, Tagatagatan, Navotas City po, may biglang lumapit sa amin na 3 batang babae. At ang isa sa kanila ay meron daw na parang injury sa mata. Inassess ng team ang pasyente at napag-alamang hindi simpleng puwing ang nangyari sa bata. May super glue daw po na tumalsik sa mata ng bata. Nangyari daw iyon habang nagdidikit sila ng sirang tsinelas. Nagdikit yung mata? Nilagay niya. Nagdikit? Oo, natalsikan na super glue. Ano nangyari sa silensyo? Natalsikan na super glue yung mata. Ano siya ba? May bumuka pa. Agad nilapatan ng paunang lunas ng team ang bata. Nagsabi na rin po yung nanay ng bata na kung mas mabuti na dalhin po sa ospital ay dalhin na po. Bagamat may kakayahan pang maglakad ang pasyente, minabuti ng mga responder na buhatin siya mula sa ikatlong palapag hanggang sa ground floor upang matiyak ang kanyang kaligtasan habang ibinababa sa gusali. Agad dinala ang pasyente sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.